Mula nga sa mundo ng MMA, ang UFC fighter na si Francis Ngannou na nakakilala sa bigat ng kanyang mga kamao na paniguradong tulog ang bawat kalaban na matamaan nito ay sa kabila ng kanyang pagiging kasalukuyang UFC heavyweight champion noon ay makalipas lang ang isang taon mula sa uling laban nito sa UFC noong January 2022 upang depensa ng kanyang corona na kanya namang napagtagumpayan. Final 10 seconds. Noong January 2023 ay tuluyan nang nawala kay Francis Ngannou ang corona bilang UFC heavyweight champion. Matapos na hindi magkasundo o mapagbigyan ng UFC ang ilan sa mga kailingan ni Francis Ngannou upang sana'y pumirma muli ito ng panibagong kontrata. You guys know how the UFC contract can be restrictive. As an independent contractor, you don't really have a say in that contract. You don't even have a right. So I can't do that. If you don't want to be here, you don't have to be here. Samantalang dahil kilalang mausay at isang popular UFC fighter naman si Ngannou ay hindi ito naging adlang upang hindi na ito magkaroon ng malaking laban pagkat matatandaan nga na kahit pa noong kasalukuyan itong nasa UFC ay matunog na rin ang pangalan ni Ngannou sa mundo ng boxing. Nakatawag nga ng pansin sa mundo ng boxing ang estilo ni Francis Ngannou pagkat alos at pangkaraniwan sa mga laban nito ay sa pamamagitan ng mga brutal na knockout ito nagtatapos. Samantalang sa isang boxing match nga ng WBC at ng daring heavyweight champion na si Tyson Fury at ni Dillian Whyte noong April 2022 ay naroon si Francis Ngannou upang panoorin ang nasabing laban kung saan nasaksiyan nga nito kung paano pabagsakin ng kampiyon na si Tyson Fury ang challenger nito sa loob lamang na 6 na rounds. At sa post-fight interview ng boxing match na ito ay nagkaroon na nga ng hamunan sa pagitan ng WBC champ Tyson Fury at ng nooy kasalukuyang UFC heavyweight champion na si Francis Ngannou. I want to bring in Francis Ngannou. I'm the boxing heavyweight champion, UFC heavyweight champion. And we're going to find out who is the baddest motherfucker on the planet. Para nga sa ating kaalaman na isa sa mga rason ng pagtatapos ng relasyon ni Francis Ngannou sa UFC ay ang hindi pagsang-ayon ng UFC sa kailingan ni Ngannou na isama sana sa kanyang bagong kontrata na maaari itong lumaban sa boxing. December 2022 ay natapos o tuluyan na ngang nawala ng visa ang kontrata ni Ngannou sa UFC. It's just unfortunate that we didn't come to a term, which I wish we could have, but it is what it is. At kamakailan lamang pagkatapos nito ay pumirma ng kontrata si Francis Ngannou sa PFL o Professional Fighter League kung saan pinahintulutan ng kanyang kontrata sa PFL na maaari itong lumaban sa boxing. I want to announce you that I'm officially partnering up with the PFL. July 2023 nang opisyal na ngang inanunsyo ang boxing match sa pagitan ng WBC heavyweight champion Tyson Fury at former UFC heavyweight champion Francis Ngannou na gaganapin sa Oktubre sa Saudi Arabia ng taong ding iyon. Di na nga nakapagtataka ang naging reaksyon at prediksyon ng mundo ng boxing sa paparating noon na laban na ito kung saan alos lahat ay naniniwala na magiging madaling laban lamang ito para kay Fury. At maging karamihan sa mundo ng MMA na mismong kinabibilangan ni Francis Ngannou ay hindi naniniwala na may tsansa itong manalo laban kay Fury, lalo pat boxing rules ang paglalabanan ng dalawa, kung saan natural lamang na si Tyson Fury na simulat sa pula isang professional boxer ay ang may malaking advantage sa laban o boxing match na ito. Bukod nga sa ito ang unang professional boxing match ni Francis Ngannou, ang makakalaban nito ay hindi basta-basta't pangkaraniwang boksingero lamang. Bukod sa kasalukuyan noon na WBC heavyweight champion si Tyson Fury ay isang undefeated din ito o wala pang talo at higit sa lahat, isang beses sa boxing karera ni Tyson Fury ay naging unified champion din ito nang talunin via unanimous decision ang unified champion noon na si Vladimir Klitschko noong November 2015. Noon pa man nga ay hindi na may tatanggi ang skills at talento ni Tyson Fury sa boxing na bagamat mula sa taong 2004 o sa loob alos ng 11 taon na walang talo ang unified champ na si Vladimir Klitschko sa taong 2015 nga ay ganun na lamang dinomina ni Tyson Fury ang kanilang laban. On Klitschko. Klitschko is by nature cautious. Klitschko, a cut on the cheek. Official. He's not one of the scoring judges. Counted by Kaki. Oh, good shot. Big left hook. Oh,
Left hook for He's trying. This hugging isn't going to help. No, but he's trying to fight for it, Chase. I mean, you got to give him credit. He tried. Bagamat milya-milya nga ang lamang sa karanasan ni Tyson Fury kumpara kay Francis Ngannou na ngayon lamang sasabak sa boxing ring, ay hindi ito naging dahilan upang hindi ito tangkilikin ng mga taga-anga ng boxing at MMA, pagkat sa mundong araw ng boxing ay sa isang suntok lamang ay maaaring bumaliktad ang maging resulta ng laban. Ngunit aminin man o hindi, ay ito lamang ang tsansang pinang-aawakan noon ng mga taga-angat sumusuporta sa MMA fighter knockout artist na si Francis Ngannou. At kung pag-aaralan nga ang mga naging laban ni Tyson Fury, ay mas lalong lumiliit ang ibinibigay na tsansang kayang ipanalo ng MMA fighter ang boxing match na ito. Bagamat isang knockout artist nga at napakabigat ng kamao ni Ngannou ang WBC title na kasalukuyang awak noon ni Tyson Fury, ay mula lang naman sa isa din na may pinakamabigat na kamao sa kasaysayan ng heavyweight division ng boxing na si Deontay Wilder, na kung saan noon ay wala pa itong talo at may nakakatakot na boxing record na 40 win at 39 KO. At isa lamang nga sa 40 naging laban noon ni Deontay Wilder ang hindi neto napabagsak. And this Thor's hammer, and here in round one, he is Ragnarocking Stavern. He's out cold. Matatandaan nga na sa 12 round ng unang laban ni Tyson Fury kay Deontay Wilder, isang right and left combination mula kay Wilder ang kumonekta dahilan para mapabagsak nito si Fury. At sa pag-aakala ng lahat na tapos na ang laban na ito, ay biglang Knocking down Fury in round 12. He's up. Can you continue? split draw o tabla nga ang naging resulta ng laban na ito. Ngunit ganun pa man, sa naging trilogy fight ni Tyson Fury at Deontay Wilder, ay parehong naipanalo ni Fury via KO ang pangalawa at pangatlong laban nila. Isang halimbawa lamang nga ang mga laban na ito ni Tyson Fury kay Deontay Wilder ang mas lalong kumukumbinsi sa mga taga-anga ng boxing at MMA na imposibleng maipanalo ng former UFC fighter na si Francis Ngannou ang paparating na boxing match nito kay Tyson Fury. Ngunit tulad nga ng inaasahan ay wala na ngang makakapigil upang hindi ituloy ni Francis Ngannou ang kauna-unahang professional boxing match laban sa tinaguriang Gypsy King na si Tyson Fury. Pagkat manalo o matalo ay napabalitang $10 milyong lang naman ang maaring kitain ng MMA fighter para sa pro debut boxing match nito laban kay Fury. Na ayon nga mismo kay Fury ay mas malaking pera ito kung ikukumpara sa lahat ng kinita ni Ngannou sa buong karera nito bilang isang MMA fighter. Samantalang tumataginting na $50 million naman ang maaring kitain ni Tyson Fury sa laban na ito. At para mas lalo ngang maging kapanapanabik ay bago natin silipin ang bawat ganap sa naging laban sa pagitan ng undefeated at WBC heavyweight champion na si Tyson Fury at former UFC heavyweight champion na si Francis Ngannou, ay talakayin din natin ang mga pinakauling prediksyon bago nagsimula ang laban na ito. Prediksyon ng mga eksperto mula sa mundo ng boxing at MMA. Unahin na nga natin ang komento ng kapwa MMA fighter ni Francis Ngannou, ang dating 2-division champ ng UFC na si Conor McGregor. Bagamat hindi nagbigay ng prediksyon ang payo ni McGregor kay Ngannou, ay kalimutan raw ni Ngannou na makakontento na ito na pabutin sa final round ang laban nila ni Fury. Mas mainam raw na sa umpisa pa lamang ng laban na ito ay wag nang ayahang makadistansya si Fury. Itodo at ibigay na raw lahat ni Ngannou ang pwersa nito sa bawat pakakawalan nitong pag-atake. Forget the 12 rounds. Go for it from the bell. Put it on him early. Forget the distance. Take the distance out of him early and put absolutely everything into your shots early on. At dahil sa unang laban pa lamang nito ni Ngannou sa boxing at wala pa itong boxing match na maaring panoorin ni Tyson Fury, ay nakatitiyak si McGregor na hindi alam ni Fury ang aasahang ipapakita ni Ngannou sa laban nila. Gonna know what to expect. He's not saw Francis in a boxing ring. Francis is powerful. He's more powerful early, but everything into your early shots and hopefully turn the tide. Ayon naman kay Andy Ruiz na former unified heavyweight champion ng boxing, maaaring laruin lamang ni Fury ang laban nito kay Ngannou at kaya na itong tapusin ang laban sa anumang oras na gustuin nito. Gayunpaman ayon kay Ruiz, malamang sa loob ng 6 na rounds nga magtatapos ito. Fight, I don't know. I think Tyson Fury's gonna play around with them and probably finish it when he wants to. Si Ormas Vidal na isang MMA fighter na bagamat sinabi nito na kahit sino ay may tsansang manalo sa kahit anong laban,
ay kung ang pag-uusapan daw ay isang boxing match laban kay Tyson Fury na kung saan simulat sa pool ay buhay na neto ang boxing. Ayon sa MMA fighter ay mas malabong matalo ito ng hindi tunay na boksingero. Anybody in a fight always has a chance, but the chances are slim to none against Tyson in boxing. You know, that's what he's been doing his whole life, and you can't find a man to beat Tyson Fury. And now you're gonna ask a guy that's not a boxer. Ayon naman kay Jim Lampley, kilalang veteran boxing commentator, dahil boxing rules nga ang paglalabanan ni Ngannou at Fury, kumpiyansa ito na wala na ngang dapat pag-usapan pa. They're fighting with boxing rules, right? Yes. End of subject. You know. Tulad nga raw ng boxing match noon ni Conor McGregor kay Floyd Mayweather, hindi nga raw nabuo ang karanasan ng MMA fighter upang sa boxing rules ito lumaban. You know, I said to you about Conor McGregor. MMA fighters are not built by their experience and their background to fight with boxing rules. Maidagdag na rin natin na pangkaraniwan sa isang laban o championship fight ng MMA at UFC ay may 5 round ito na naglalaman ng tig-5 minuto. So matotal ay 25 minuto ang maaaring itagal ng laban. Samantalang 36 na minuto naman ang maaaring itagal ng laban sa boxing na mayroong tig-3 minuto sa loob ng 12 round. At gaya nga raw ni Mayweather na sadyang pinahintulutan lamang sa pag-atake si Conor McGregor sa mga unang rounds ng laban nila, pagkat naintindihan nito na kalaunan ay mauubos o mawawalan din ng gasolina si McGregor. Floyd knew that if he allowed McGregor to throw most of the punches in the early rounds, he would give away his legs. The right hand's now at will and tags McGregor again. Floyd Mayweather has literally and figuratively. How is the notorious one still standing? And that's it. Robert Byrd has stopped the fight. But what a... Hindi naman nga ikinatuwa ni Nick Diaz, isang MMA fighter, kung paano na lamang malitin ng mga boksingero ang mga ito na sumusubok makipagkumpetensya sa boxing. Dahil para kay Diaz, kung pag-uusapan na yung combat sports, mas matatawag sila na tunay na fighter igit sa mga boksingero. Pagkat anuman daw ang pangmamaliit na sabihin sa mga tulad nitong MMA fighter, ayon kay Diaz ay mas malaki naman ang tsansa nilang mga MMA fighter na manalo sa boxing rules kumpara sa mga boksingero magbabalak subukan ang ginagawa nila. Dahil kung magkataon, 2 o malamang 1 minuto lamang daw ang itatagal ng mga ito. Tara't panoorin natin ang bawat ganap at naging resulta sa pagkukrus ng landas sa boxing ring ng 2 may pinakaiganting pangalan sa mundo ng combat sports. Fury kicks down and goes. Ngannou on the front, Fury out of his rhythm. Let alone just smear forehead at Tyson Fury. He has to try and raise the tempo, Ngannou. Southpaw starts in his second round, but now back to orthodox, trying to work out the puzzle that is Tyson Fury. Right, that tacked up high. Oh, good left hook from Ngannou. Can he? That's better. Sharp, chop kick in. Oh, big shot from Ngannou, who dances after his success. We have a fight. Wow! Francis Ngannou. Unbelievable scenes. And still 20 seconds to go in a rethink as Ngannou goes on the front foot. The relative novice against the dominator in his career. And suddenly an aura of touch of acknowledgement to Fury as he heads back. Hard to be believed. So how about from Ngannou? Yes, there are flaws defensively, but the boxing shapes up very well as a fighter. Look at this. Tyson Fury outperforms here. Suddenly, some hesitancy in the eyes of Tyson Fury. Just moving slightly to his left. Want to be walking on that right hand. Ngannou slipped. Flowing both ways here in the ring as Ngannou from the southpaw stance trying to land a left hand and makes Fury. He's struggling now. Ngannou is walking on to shot the target of his own shots. There's the uppercut, the guard of Ngannou. Better off fighting out the orthodox stance. Ngannou because he will get caught with that right hand. That is the shot for a southpaw. I'm sure Ngannou is feeling this pace. Will he go through the gears? Oh, good left hook though from Ngannou.
Fury, you can make this fight as difficult as you want. But again, success for Ngannou. Just when you think he's dead and buried, he comes back for 2 shots. He was Tyson Fury, but oh, big right hand though, and he has shown an unbelievable chin. Not only takes it, but fires back. Heavy shots also from Ngannou. A minute to go. Unbelievable scenes. Ngannou found impressive from Ngannou. It's the fact that he's been out of the ring well over. It's been very, very good. He just kind of went along out the ring that long. Really struggled to find it. Ngannou is wide open. Tyson not throwing the right hand. Fury nice and short one from the Gypsy King. Fury bouncing up on his toes in the closing left hooks close to the centre of the ring. Winner by split decision, still undefeated from the United Kingdom.